Good day mga ka-agri! Welcome back again sa ating channel, Agri Lifestyle. So, andito tayo ngayon sa backyard farm kung saan binisita natin yung ginawang bagong kulungan. Ayan. So, dinagdagan natin ng isa pang kulungan mga ka-agri kasi medyo puno na talaga yung stocks natin dito ngayon. So, tara! Pat kapurtahan kana toy pwede ra na nato butangan og dia bali apat na division yung ilalagay natin dito sa kulungan mga ka-agri. Syempre apat din yung pintuan na gagawin natin dito. At dito natin ilalagay yung mga 3 months old na mga D853 at saka yung mga RTL mga ka-agri kasi medyo masikip na talaga dito sa kulungan nila. Hindi ko pa masabi mga ka-agri kung magkano yung nagasto natin dito kasi hindi pa totally natapos itong paggawa namin dito sa kulungan. Hopefully sa next vlog natin mga ka-agri, malalaman na natin kung magkano talaga yung nagasto natin dito sa isang ganitong kulungan mga ka-agri. Siya nga pala mga ka-agri, 2x3 lang yung ginamit natin na pang poste dito. Sabi ni Gaga, kayang-kaya lang daw yung 2x3. So yung pang marko natin mga ka-agri is 2x2. Lahat coco lumber yung ginamit natin dito. Tapos sa pang division natin mga ka-agri, yung ginamit natin dito is yero lang. So kagaya nito dito, yero yung ginamit natin dito. So far, okay naman po mga ka-agri. Matipid tsaka mas matibay kumpara sa amakan o plywood mga ka-agri. Tapos yung net na gagamitin natin sa taas mga ka-agri, yung ranging net. Hindi kagaya nitong maitim na net yung sa garden net. Kasi nakabili tayo ng 200 meters na ganong klaseng net. So naisipan namin ni Warlito at saka ni Jeffrey, kukuha na lang kami para gagamitin namin dito. Tapos yung iba, ilalagay namin sa bukid. Yung problema namin dito mga ka-agri, hindi pantay yung lupa. So medyo malaki yung aabuno natin dito na mga rice hull. So rice hull pala yung gagamitin natin na beddings dito. Tsaka lalagyan natin ng fine sand. Medyo marami-rami talaga yung rice hull na ilalagay natin dito. Sabi ni Walito na sa mga 30 to 40 sacks yung ilalagay namin dito para mapuno to lahat tsaka maging pantay yung flooring nila. Tsaka yung sidings mga ka-agri, same pa din sa ginawa namin doon sa breeder. Kawayan yung ilalagay namin para pwede natin lagyan ng feeder sa labas mga ka-agri. Just in case, doon na lang tayo magpapakain sa labas, doon natin ilalagay yung feeds. Tapos ipapasok na lang nila yung ulo. Maganda sana nipa yung gagamitin namin na takip dito mga ka-agri, kaso sabi ni Gaga medyo matagal daw ikabit yung nipa kumpara dito sa yero. So naisipan namin yero na lang yung gagamitin natin dito mga ka-agri. Tapos tinaasa na lang natin yung poste para may aeration, hindi masyadong mainit dito sa loob mga ka-agri. So far okay naman yung hangin dito mga ka-agri, hindi naman masyadong mainit dito sa lugar namin. Hopefully in the next day mga ka-agri matatapos natin to. Mga may balak na magsimula sa pag-alaga ng ganitong klaseng manok, yung may advice ko mga ka-agri, pag may konting kapital o may budget talaga mga ka-agri, pwede kayo dumiretso dito sa RTL. Meaning to say, yung RTL po ay ready to lay. So, malapit na po ng itlog. So, pag may budget, mas okay po pag dumiretso na dito sa RTL. Pero pag wala, mga ka-agri, pwede po kayong magsimula sa pagbili ng mga sisiw kasi mas mura yung sisiw. Kaso nga lang, dapat gagawa pa kayo ng brooder. Tapos papalakihin nyo pa for 1 month para bago ibaba sa lupa. So medyo kailangan pa talaga ng pag-alaga yung mga sisiw. Yung iba dito mga ka-agri, bumibili sila ng mga fertilized eggs. Tapos sila na yung nag-incubate, yung mga incubator. Saka yung iba, ina-incubate nila sa
limited supplies. Tapos, ayun, pinapalaki nila. So, depende po talaga mga ka-agri. Halimbawa dito, ito yung mga 2 to 3 months old. Pwede din, mas mura kunti. Pero, kung may budget talaga, diretso na tayo dito mga ka-agri. Mga ready to lay. So, malapit na yan talaga. Ayan. Nasa 1 kilo na yan mahigit yung timbang nila mga ka-agri. Ready to lay. Vigo City, Davao del Sur. So, PM po kayo sa page namin kung gusto nyo simula sa pag-alaga ng mga ganitong klaseng manok. Pwede pang free range, pwede pang backyard o kaya pang malakiang farm. Depende po mga ka-agri. Depende talaga sa budget. Thanks for watching mga ka-agri. God bless and happy farming po.